Magandang gabi sa lahat, magandang gabi sa lahat ng nakaantabay sa ating channel sa YouTube, sa Ladder to Heaven TV. Isang mapagpalang gabi sa lahat at sa mga kapatid natin sa pananampalataya, kabahagi ng ministeryong ito. I am happy to be with you karong gabi paningkamutan ako nga makaapas ko bisan og natay giapas nga mga schedules. So salamat kayo dingdong sa napakanindot nga mensahe. So we are talking tonight the benefits of being patient. Lahat magsabi, the benefits of being patient. Yung mga benepisyo ng pagiging matiisin. O kung tayo po ay nagtitiis, kasi minsan may raming naging dahilan ng pagtitiis ang ating desisyon. In the long run ay pag nagkamali tayo ng desisyon ay haharap tayo sa hindi magandang outcome at doon ay magtitiis tayo. Pero dito sinasabi ng Panginoon, magtitiis tayo dahil sa kanyang kalooban. Revelations chapter 3 verse 10 sinasabi, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang tao. So sa Tagalog basahin natin, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Okay. So meron pong darating na kapighatian, tribulations. So balit prior to that tribulations, ay sinasabi ng Panginoon nang tayo dapat ay magtiis, magpailob magtiis. So, before ang tribulations moabot, naapatay ato bangon nga ato ang agwantahon o ato ang pailuban. Unsa man na siya? Ano itong dapat nating tiisin? Ito po ang kalooban ng Diyos. Bakit kailangan tayong magtiis o magpailob? Tungod kay ang katuyuan, ang nais ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon ay kabalintunaan sa kalooban natin. Baliktad, opposite. Yung kalooban ng Diyos at ang kalooban natin ay opposite. Pagka tayo'y nasaktan, ay agad naman tayong manakit. Pag nakarinig tayo ng di maganda, ay sasabihin din natin ang hindi maganda. Pagka naalkansi ta, di takadawat. Sumuunang ingon ang Ginoong Diyos, nga gikinahanglan nga atong pailuban. So ano-anong mga bagay na dapat nating tiisin? Yung mga simple na ating hinaharap at haharapin pang mga maliliit na kapagsubukan. Itong maliliit na kapagsubukan. Ginagmay nga mga pagsulay ba? Nganong nakaingon ta nga ginagmay? Di pa man ta mga matay aning mga pagsulaya. Diba? Kanang natay pagsulay sa finances. Pero wala pa nahitabo nga wa ta gikaon. Nalang tay shortage. Amen? Kinsa man sa inyo, sino bang sa inyo na hindi na kumakain simula pa kagabi? Nang dahil hindi makabili ng pagkain. Kinsa man? Sino ba sa inyo wala nang sinusuot? So yun palang kahirapan na ating dinanas, simpleng pagsubok pa lang yan. Ginagmay pa ba? Dili pa na siya maoy tinuod nga pagsubok. Subalit sinasabi ng Panginoon na tiisin natin yung mga maliliit na pagsubok
sapagkat yung darating na malalaki, marami na kapighatian ay pag hindi ka nasanay doon sa sinasabi ng Panginoon, kasi tinitrain tayo on how we behave. Ang pagsubok na ating ngayong pinagdadaanan is God trained us to behave according to His character. Naintindihan natin? That we will behave according to the character of God. Kasi siya yung modelo ng ating buhay at ang ating pamumuhay. God is our model. So dito ngayon natin makikita kung how God endure the simple persecution ba yung naranasan ni Jesus? Severe. Sa atin, naranasan ba natin yung naranasan ni Jesus? Kaunti. Kayo diyan sa YouTube, naranasan ba ninyo yung naranasan ng ating Panginoon? Kakaunti. Doon sa pag-iinsulto, doon sa mga kaunting mga bagay na magkapariha. Siguro sa kahirapan, sabihin natin, ay tayo din ay dumanas ng kahirapan. Si Jesus Christ din ay dumanas ng kahirapan. Hindi kayo isinilang doon sa manger, yung paanakan ng mga tupa. Pero si Jesus Christ ay doon. Hindi tayo nagiging karpentero. Sino ba sa inyo nagiging karpentero? Ihahanlin tulad natin yan ngayon sa mga construction worker. Sino ba sa inyo nakaranas ng construction worker? Napakahirap po. Kahit na ikaw po'y magandang tao, pugi na tao, pagka nasa construction scam, matutunaw, so man tawag na Jeffrey, no? Matutunaw ang ating kagwapuhan. Kasabay ng pagkalusaw ng samento, di ba? Titigas ang ating laman, kasabay ng pagtitigas ng mga tinatrabaho niya, yung magkakalyo. So, masisira yung kapugihan natin, dingdong, di ba? Buti sa inyo, mga aircon trabaho ninyo. Sa akin, airlaps. Sa inyo, aircon. Yung mga bagay na dapat nating intindihin, na hindi tayo magiging pasaway sa Panginoon, magiging murmuring children, no? Magiging bagut-butan taba. Ano maning. Okay. Dinidevelop ng Panginoon yung karakter ng pagiging patience and long-suffering. Kasi yung patience and long-suffering ay di po pwede pong i-separate yan. Pagka meron kong patience, yun ang long-suffering, kasunod doon. Merong benefits yun. Ang benefits ay ililigtas ka ng Panginoon sa mas matindi pang kapighatian na kanyang ibubuhos sa balat ng lupa. Yung kapighatiang ibubuhos ng Panginoon na hindi lang sa mga believers, kundi sa lahat, believers and unbelievers, makakaranas po. At ito po yung calamity, disaster, man-made, or yung gera. Katulad kunyari kung magkagera ngayon, iba na yung gera ngayon kaysa gera noon. Kung makikita natin kaliwat kanan ang gera, yung kahirapan, yung crisis, global crisis, yung global warming na nagkakaroon ng pagkakaiba ng climate natin. Di ba? Lahi na ang dagan sa panahon. That is part of the coming great tribulations na sinasabi ng Panginoon. Ano ba ang nais ng Panginoon na ating matutunan? Okay? Sa patience and long-suffering, yung sinasabi ng Panginoon na tungod kay gituman nimo ang akong sugo nga magpailog ka. Gituman, ang word nga gituman, gikan sa iya. Dito po nasusukat ang ating tiwala at pananalig sa Panginoon. Dito natin nasusukat ang ating tiwala at pananalig.
tiwala at pananalig. Lahat magsabi, tiwala at pananalig. Sapagkat dito natin makikita kung tunay ngang alam mo at kilala mo, alam mo ang kalooban ng Panginoon at kilala mo kung sino po ang Panginoon. Sapagkat marami pong nagsasabi na kilala po nila ang Panginoon, sila po ay naglilingkod at sumasamba sa Panginoon. Ang hinahanap po ng Panginoon ay hindi lang yung sumasamba. Kasi marami pong sumasamba. Subalit, yung karakter po ng Panginoon ay hindi nakikita sa kanila. Pagdating po doon sa pagsubok, kasi lahat tayo dadaan sa apoy ng pagsubok. Sinusubok ng Panginoon kung gaano tayo katatag, yung tiwala natin at yung pananalig natin. Na ibig sabihin pala, ito pong nangyayari ngayon sa atin. Kung meron man tayong hinaharap na pagsubok, taas kamay yung may hinaharap na pagsubok. Yung mga may pinagdadaanan, taas yung kamay. Ano man yung pinagdadaanan natin, ay napakasimple, napakaliit. Sapagkat sa lahat ng ating pagsubok na dinadanas, ay hindi tayo nag-iisa. Amen? Siya'y nakatingin, siya'y nagmamasid. He allows these things to happen, but He monitored us on how we respond, how we act, kung paano natin hinaharap itong mga pagsubok na sinasabi niya, magtiis ka. Kaya sinabi niya, magtiis ka, kasi alam niya, nandyan siya. Mura pag, agwantaha lang na, agwantaha lang, kay makaayo na sa imo. Through this channel of testing and purging, in the fire of testing, tatalino tayo Tatalino tayo, maiintindihan natin ang kalooban ng Panginoon, maiintindihan natin ang anong dapat nating gawin, ito bang kung ano at alin sa mga bagay-bagay dito yung mas mahalaga. Kasi minsan yung pinapahalaga ng tao yung mga material na bagay na hindi niya naman madadala doon sa kabilang buhay. Everything na ating nakikita dito ay it will not be carried on to the another life, another dimensions na ating patutunguhan. Bisan pag unsa nakadaghan din nato na mabitbit. So we should know unsay dapat, unsay importante, unsay bililhon, kung ano ang dapat nating maintindihan na mahalaga. Kaya sinusubok tayo. Yung tiwala natin, kaya minsan makikita natin, God will never give us the desire of our hearts so quickly. Di ba? Dugay pa nato madawat, ampo ta, usahay. Example kay Tony, di ba? Dugay kayo siyang inampo. Pila ka tuig ka nag-ampo ton? Na mahimo kang mamaestra, di ba? For how many times? Kasi wala pong nababago at wala pong tiwalang nabubuo in one night, in one season. Ang tiwala po is it will purge in the frame of time. Kailangan pa po tayong dadaan sa mahabang panahon ng pagsubok upang mapapatunayan natin na tatag po tayo sa pananampalataya. Kawala po nagiging born again na overnight. Meron pong overtime, a period of time. Kaya tayo sinusubok. That is how the benefits of being patient and long sufferings obtain us wisdom of what is real and what is not real, what is more important and what is not important na ating pinaghahanap and ating pinupursu
So, yung mga simpleng trials na ating hinaharap at haharapin pa, we should endure it because that is part of our training as children of God. Part na siya ba? Kanang, ingon ang Biblia, ayaw pa ni malos. Part na siya. Ingon sa Biblia, di ba? Ingon sa Biblia nga, higugmaay mong kaaway. Part na siya. Ingon sa Biblia, ayaw higugma ang kalibutan. Kay sunugon ra. Part na siya. Ngayon ang Biblia nga, ayaw ta magdinalo. Part na siya. Ngayon ta, Pastor, kung naalang dyan ako daghan, hindi ba dyan ko magdinalo ba? Hindi ko magdinalo sa akong silingan. Nasaan ba nasusubok yung ating pag-ibig sa pagbibigay, yung ating generosity? Indun sa wala. Kasi normal lang na magbibigay kapag madami. One time, may naingon nagsigig bagutbot ba? Sayo na pang tagait kay mag-anad man ng mga tawanan na tong usa ka babae. Mag-anad naman ng tawanan. So kung tanaw nimo, the barometer of the people, dili mo hatag kay mag-anad. But the barometer of God is, maghatag ka because gipanalanginan ka. O ang Diyos magpanalangin pa nimo kung nagahatag ka o nagatabang ka. That is the barometer of God. Nganong kinahanglan nato ng agwantahon? Di ba, mingon ta, sayang mong akong mga butang nga gipanghatag. Sayang in the sense kung ang imuhang concentrations diri sa kalibutan. Example, na kay motor, imong gihatag imong motor, wala na kay motor. Sayang dili. Sayang jipre dili. Ha? Sayang, Pastor. Sayang no, wala na kay motor mo. Pero kang unsay purpose nga namong gihatag? Para magamit nila sa ministry. Na ba? Para magamit nila o makatabang ka sa ilaha. So nakitaan ba na si Ginoo? Wala. Nakitaan. Naay gianda mag-Ginoo? Wala. Naa. Maghuwat lang ka. That is part of our patience. Hulaton na to. Lord, i-release ko ni. Kaysa ding i-release ni mo na because somebody's need it. God knew that you need something bigger than the things nga imuhang gihatag. Di ba? Nanginahanglan na nga butang. Imong gihatag. So karon, example para maklaro dito siya. Daghan mo sanina. Sa kadaghan ninyong sanina, naagyo sanina nimo nga di nimo suoton, pero nindot pa. Pero dili nimo ihatag kay sayangan ka. Tino dili. Pero dili ka ganahan kay wala nimo gisuot. Pero nilang nimo ihatag kay ganahan ka naa sa imuha pero dili nimo suoton inig mo lakaw ka. Si tawag ana. So nganong kinahanglan man nato nang i-release ang dili nato ganahan pero ang uban ganahan sila. Tungod kay nakabaton ka ana gitugot na sa Ginoo si imuha nga yung mga butang nga dili nato ganahan. Para ato ang i-release, i-practice na to ba? That is part of our testing. Nga agwan tahon na to. Agwan tahon, nganong agwan tahon man, kaya dili man na to kaya. Dili man na to na behavior, dili na to na characteristic. Agwan tahon ba na nimo kung karakter nimo na? Dili. Pero kung dili nimo na karakter, kaya na agwan tahon, kaya naanay limitations, dili ka kakayaan na. Kanang pagpailob, dili ka kakayaan na. Kanang muhilom lang ka, kung nasakitan ka, kung gisinghagan ka, muhilom lang ka, dili ta kakaya na, kita-kita ra. Nga ang nagsinghag nimo, mas arang-arang papud ka sa isa nagsinghag. Diba? Ngayon ka nga, singhag pud ka, mura po kung sa imong kahimtang. Pero yan ang ginahanglan nga mo agwanta ta, because God teaches us to behave like Him. Si Jesus Christ, gisinghagan, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Pero, nianhi siya din kay naay purpose. O kana nga purpose, wala masabdi sa tao, o ang tao nagpasipala siya, nagdaot siya, gihikawan siya sa hustisya. Sa laktod pagkasulti. Gihikawan siya sa hustisya. But ang Panginoon po ay
Nananalo sa lahat ng testing. He overcome sa lahat ng testing. Why? Because he committed to do. He committed to do the will of the Father. He committed to do the will of the Father for the creations. So, yun sa sangkatauhan na dapat ang anak ng Panginoon ay maghihirap upang mailigtas ang lahat na nanampalataya. So ngayon, nagkakaroon po tayo ng kaligtasan. And we should observe like Jesus kung ano ang kanyang ginawa. Siya po ay nagtiis. Pag sinasabi tiis, suffering, pain. Okay? Muna siya, suffering, pain, sacrifice, that muna yung pagtitiis. Okay? Huwag man siguro yung mag-antos, no? Kung dagan sa kwarta, no? Ha? Ano, di ba? Kanang na yung sakit akong tiyan, agay, kasakit. Agwantahan lang na. Oh, di ba? So, kanang yung kang busuga na, uy, lami, asong sudan, oy. May agwantahan ng busuga. Dili man. Basta dyan suffering, pain, sacrifice. Hindi na mayo. Way lami. But we will endure it. We will we will accept and receive it with gladness. Masaya po tayong tatanggap ng mga kapagsubukan sapagkat lalakas po ang ating pananalig, lalalim ang ating pag-ibig at pag-uunawa sa Panginoon. Lalalim ang ating pag-ibig at pag-uunawa. So pag nagtiis po tayo dito sa mundo nang dahil sa kalooban ng Panginoon, hindi po tayo magtitiis habang buhay doon sa impyerno. Yun ang sinasabi. Yun ang pinakamagandang nasabi ni Ding Dong, ha? Basta mag-antos ta diri tungod kay maunay gisugo si Ginoo sa ato adong. Dili ta mag-antos dito sa impyerno. Subalit pag nagpasasa po tayo dito sa mundo, nagpasasa, ay darating po ang panahon na mararanasan natin ang tunay na kapighatian na walang katapusan doon sa impyerno. So dapat po ay magiging masaya po tayo na tatanggap ng mga pagsubok sa buhay. Expect. Lahat magsabi, expect trials. Expect trials. Expect pain. Sige, expect sacrifices. Expect sacrifices. Amen? Ayaw pag-ingon nga, born again ako, wala, di ako na makasinati. Na makasinati ka, kay ang ministry sa Ginoo ay ministry of suffering, ministry of pain, ministry of sacrifice. Babasahin po natin ang Biblia, lahat po ng mga nanampalataya noong unang panahon at hanggang ngayon ay dumadanas po ng kapighatian. Subalit, simpleng bagay lang po yan. Mas may masahol pa dyan. At yun, ang sabi ng Panginoon, ay ililigtas tayo doon. Dili ta niya pa sination ba itong grabe hay gyud. Amen? Grabe hay. Oh, kani, halang pa man ni ganagmay ni, halang ni, di pa ni mo aso imong ilong o imong dalunggan aning kahalang. Dito sa ang Ginoo na mapungot, ibubo niya yung kasuko, ang imong dalunggan og ilong mo aso sa kahalang. Kay ang ibubo sa Ginoo, silot man. Oh, pero kita, kani, ginagmoy natong naagian, ang tawag ani, training. Asa man ato ang gusto, lahotayan, training o silot? Ikaw taon sa gusto nimo ta, training o silot? Training. Sige. Kamo, pangutan-unta mo tanan be. Palakpak tong gusto nila silot. Ha? Palakpak tong ang gusto nila training.
So, ayaw pagbagot-bot kay training rana. Amen? Ha? So, tanan-tanan nga atong nasinatian, training lang ni, ug ang nakanindot kay ang Ginoo nag-ingon, dili ta mo biyaan, dili ta mo pasagdan. Asa man ka mangita ng gitrain ta sa Ginoo, unya giubanan pa jud. Amen? Giunsa nimo pagkaibalo pastor nga giubanan ta? Tanawa, tanan natong problema na ay kasulbaran. Amen. Amen. Kanang masakit ta nga magunaw na natag mamatay na ta siya, di ba? Matay na surkuhan eh. Buhi pagyapon ang tud karon. Oh. Ya ana. Aton. Bisag asa na lang gud. Kulang na lang mayon sa silab. Ato kog Manila. Ya? O di makana nga murarag isa kadangaw ang Bohol ug Mindanao. Oh. Yung gunaw na nga. Mamatay naman siguro ko. Wag tugon-tugod na dayon ha. Tugon-tugod at ang kapayas, basig na imot putol sa kapayas, sa lubi. Tarungan bayan ninyo nagbahin ng lubi ha. Pila day nakapunuan, duha. Na. Ha. Pero wala man ta namatay. Kaya ang Ginoo mo tudo sa tua. That is ginagmay nga agwantahonong. Ginagmay. Kayon diyan sa YouTube. Di ko alam kung anong mga pagsubok pinagdadaanan ninyo. Pero mayroon pong mas higit pa po na alam kung din natin makayanan. Kasi pagka ang parusa ng Panginoon, wala talagang taong makakaya doon. Who would stand in the judgment of God? Wala po tayong panama sa Panginoon. Wala tay pangparang ba? Nabatay mahimo makasukol ba ta sa Ginoo? Wala buakon ta kanang kulon o magkukulon. Musukol bag mulikay ba ng kulon kung bulbugon sa kanang magkukulon? Mulikay mudagan ang kulon dili. Ha? Mudagan ang kulon dili. Nangamoy pats. Nya, imuhang bukon mudagan dili. Muligid siya kadi siya magpabuak. Wala tayong mahimo. Muna yun ang Ginoo, apart from me, you are nothing. Ang tao sama lamang sa gabon. Munang naiawit. Ang kinabuhi sa tao daw sama lamang aso. Ang bilis ng sandali. Yung ating buhay ay parang parang hininga. Parang hininga lang, mong bilis po matapos ang ating buhay. Wala po tayong panama sa Panginoon. Kaya wala pong sinuman na makakatayo sa kanyang judgment, sa kanyang parusa. Dito susubukin niya yung lahat ng tao. Ipapakita niya kung gaano siya kalakas at gaano siya makapangyarihan. Subalit sa kanyang mga anak, ay mayroon pong pagmamahal ang kanyang disiplina. Kaya sinasabi sa binasa kanina ni Brother Dingdong na kung tayo po ay pinaparusahan ng Panginoon sapagkat tayo po ay mahal ng Panginoon. Amen? Amen? Mabito na ka ng bunalan ganita. Di ba? Kinsa man sa inyo, ikaw sa una dong, kanabunalan ka sa imong mama. Nabunalan na ba kasi mama magpapa? Ay, kataga na pastor. Diba? Okay. Kanang bunalan ta, mudagan ta dili. Dapat dili ta mudagan. Kung bunalan ta, dapat dili ta mudagan. Kaya kung bunagan ta, samutan tagbunal. Mawali pastor. Di ba? Sige sama sa inyo hadin ha nga kanang mudagan, di ba? Inig balik nimo bunalan ra mangyapon ka. Ang pinaka-worst kay gukurom jud ka sa imong papa. Ginukdanay mo, madungagan imong bunal. O, madagma pa ka, mabunalan pa jud ka. Pero kung muduol ka, musurinder ka. Muduol ka ba? Pasuri. Mabunalan na gihapon ka. Pero kasara. O isag tunga. Diba? Isag tunga ara. So inana sa Ginoong Diyos. Mayroong mga pagsubok o
disiplina na ating dananasin, subalit nandiyan po ang Panginoon, di tayo iiwan. Kasi sinasabi niya yan. Sinusubok at pinapalago ng Panginoon ang ating pananalig at tiwala sa Kanya. Anong dapat natin gawin? So, be patient. Dawato nato nga malipayon ang pagdisiplina o mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Tatanggapin natin ng masaya. May kasayahan. Ano bang wastong pagkabigkas? Consider it pure joy if you face trials of many kinds. Sige, lahat magsabi. Consider it pure joy if you face trials of many kinds. Maglipay kamo kung moabot kaninyo, isipa nga bulahan kamo kung moabot kaninyo ang daghang mga pagsulay. O, sa Tagalog, ano yan? Ha? Emily? Tata, kanina taga Manila. Jeffrey, Roslyn, ano yan sa Tagalog? Ira. Ha? Sige. Ayun, kayo sa YouTube, sali na din kayo. Murag nag-exam taan ba, ha? Consider it pure joy if you face trials of many kinds. Bulahan kamo, isipa nga bulahan kamo kung mudangat kaninyo ang tanang matang sa pagsulay. Magala kayo kung daranas kayo ng iba't ibang kapagsubukan. Tama ba? Ha? Very good, ha? Oh. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan yan, magiging matatag tayo sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa ganon, yung karakter ng Panginoon ay mapasa atin. Alam niyo mga kapatid, before I will end this message, ang nais po ng Panginoon ay magiging kagaya tayo niya sa pag-uugali. Magiging banal, tuwid ang ating pag-uugali. Yun po ang the bottom line ng ating paglilingkod sa Panginoon. Nakikita ng tao yung Jesus na ating sinusunod. So show the Jesus of the Bible sa buhay natin. Sige. Tapikin mo sarili mo. Ipakita nga ang Ginoo na sa imuhang kinabuhi. Okay? Kamo nga naa sa YouTube. Ipakita nga ang Ginoo na sa imong kinabuhi. That is the bottom line. Maunang be patient. Be patient. Pailob lang. Pailob. Father God, I thank you for this opportunity na kami po, Panginoon, ay kakaroon ng panahon upang aming mapakinggan ang iyong mga salita. Salamat sa buhay ng bawat isa na narito po sa mga kapatid ko po sa Ladder to Heaven Ministry na wala pong sawang sumusuporta sa gawain at sumusubaybay, at sa lahat po, Panginoon, na nasa YouTube, na nag-subscribe, nag-follow, nag-share. I pray, Holy Spirit, touch them, bless their family, save them, O God, and help them, heal them, in Jesus' name. Kung ano man, Panginoon, ang pinagdadaanan nila ngayon, anumang pagsubok, Panginoon, ang kinilang hinaharap, wag mo po silang papabayaan, Panginoon. Lord God, I pray that hold them. Lahat po, Panginoon, na nagiging kaparte ng Ladder to Heaven sa pamamagitan ng kanilang pag-subscribe at pagsunod po. Lord God, I do not know them, but you know them. And I pray, Holy Spirit, that you will bless them.
Bless them, save them, heal them in Jesus' name. I declare and I decree it in the name of Jesus Christ. I proclaim your grace and your mercy be upon all the member of the Ladder to Heaven all over the Philippines and of those who have been followed us, part of the Ladder to Heaven ministry, Lord God, na nandun sa abroad. Bless them in the name of Jesus. Thank you, Lord God. I declare and I decree in the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Kung kayo po'y pinagpapala sa gawaing ito, you can click the subscribe notification button and share this channel and this message this video to everyone kapart sa imong panimalay. O if you want nga kanang ma-appeal mo sa prayer and fasting, yung mga prayer request ninyo, you can text me by this number. Sulti lang na akong number sa inyo, ha. 0955 21 56 403 0955 21 56 403. O magpaila mo, magpakilala po kayo, Pastor John, ako po ay